Ang huling sumpa ni Amara. Sa gitna ng kagubatang hindi iniikutan ng tao, may isang lugar na binalot ng takot at mga alamat. Ang lawa ng itim na anino. Dito, sa ilalim ng punong matanda na tila buhay na nilalang ang mga ugat, namumuhay si Amara. Ang babaeng may katawan ng ahas. Kung siya'y bata pa, si Amara ay isang marikit at mabait na dalaga. Iniibig ng marami sa kanilang nayon. Ngunit isang gabi, tinanglawan lamang ng bilog na buwan, isang kasalanang hindi niya ginawa ang naging dahilan ng kanyang sumpa. Isinusumpa kita, Amara. Ikaw ay magiging tulad ng ahas. Isang taksil, isang traidor, isang nilalang na kailanman ay hindi mamahalin. Sigaw ng matandang si Doña Pilar, ang mangkukulam na biktima ng isang panluloko, isang kasalanang ibinintang kay Amara. Isang matinding kidlat ang lumagapak sa lupa at sa isang iglap nagdilim ang lahat. Kinabukasan, hindi na siya kailanman nakita ng kanyang pamilya. Hanggang sa mga sumunod na taon, nagsimulang lumaganap ang bulong-bulungan. May isang nilalang sa kagubatan. Isang babaeng may buntot ng ahas. Nakita raw siya ng isang mangingisda at muntik nang hindi makabalik. Mula noon, walang sinuman ang naglakas loob na lapitan ang lawak ng itim na anino. Sa loob ng madilim na yungib, malapit sa lawa, doon naninirahan si Amara. Ang kanyang balat ay magaspang na parang kaliskis. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati, mas matingkad, mas malamig, parang isang ulupong na laging nagmamasid. Ngunit ang pinakamalalang bahagi ng kanyang sumpa, wala siyang kontrol sa sarili tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa mga gabing iyon, gumagapang siya palabas ng kanyang lungga. Hinahanap ang sinumang nagkamaling pumunta sa kanyang teritoryo. Ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa mga sanga ng puno. Ang kanyang dila ay sumisirit sa hangin. Inaamoy ang takot ng sinumang mapadpad sa kagubatan. At kapag may nahuli siya, hindi na nila magagawang makabalik. Isang gabi, isang binatang nagngangalang Samuel ang lumihis sa kanyang daraanan. Isa siyang mangangahoy na napilitang dumaan sa gilid ng lawa dahil inabot na siya ng dilim sa kakahanap ng punong kanyang puputulin. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dapat. Walang kulig-lig, walang huni ng ibon, tanging kaluskos sa malalayong dahon ang maririnig. Habang naglalakad, napansin niyang may malamig na simoy ng hangin na bumalot sa kanya. Napalunok siya. Hindi niya maipaliwanag ngunit tila ba may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit nang muling bumalik ang kanyang paningin sa harapan niya, nandoon na siya. Si Amara nakaluhod sa tabi ng lawa. Ang kanyang mahabang daliri ay nakabuka, inaabot ang mga ibong lumilipad sa ibabaw niya. Ngunit nang mapansin niyang may tao, dahan-dahan siyang lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napasinghap si Samuel. Ang babaeng ito, ang kanyang mukha ay maganda. Ngunit ang kanyang katawan, hindi siya tao. Dahang-dahang gumalaw si Amara. Bumalik ng bahagya ang kanyang ulo na parang tinutukso ang binata na lumapit. Ngunit ang nakakatakot, hindi niya ito kinikibo. Hindi man lang niya ito tiningnan ng may galit at pagkagulat. Para bang hinintay niya ito. Isang masamang pangitain. Pinilit ni Samuel na umatras, ngunit sa bawat takbang niyang palayo, mas lumalapit si Amara. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali. Ngunit ang kanyang presensya ay parang isang aninong sumusunod saan pa man lumingon. Nang maramdaman niya na wala ng ibang daan kundi tumakbo, mabilis siyang pumihit at tumakbo palayo.
Isang malamig at malagkit na bagay ang biglang pumulupot sa kanya. Napasigaw siya. Huli na siya. Ang malamig na balat ng ahas ay gumagapang sa kanyang binti. Masikip, mahigpit, hindi siya makawala. Pagtingala niya, nakita niya ang mukha ni Amara. Malapit na malapit. Napansin niyang umiiyak ito. Tulong. Mahina nitong bulong. Pakawalan mo ako sa sumpang ito. Ngunit bago pa man siya makasagot, tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. At nang sumikat ang araw kinabukasan, isang bagong alamat na naman ang kumalat. May isa na namang nawala malapit sa lawa. Hindi na siya muling natagpuan. Siguro'y biktima siya ng babaeng may buntot na ahas. Sa bawat sikat ng araw, nananatiling alamat si Amara sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng kwento, sa likod ng takot at bulong-bulungan, isang katotohanan ang hindi alam ng karamihan. Si Amara ay hindi isang halimaw. Isa siyang bilanggo. At sa tuwing sasapit ang gabi, ng kabilugan ng buwan, muli niyang ibinubulong sa hangin ang kanyang nag-iisang hiling. May nagmamahal pa ba sa akin? Ngunit sa mundong puno ng pangamba at panghusga, sino ang magkakaroon ng tapang na lumapit at tanggapin ang kanyang sumpa? Hanggang kailan siya maghihintay?